Ito po talaga ang isa sa mga nakasira sa mga statement ng 18 Maleta Boys. Kahit anong paglilihis, kahit anong press conference ang kailang gawin at paliwanag, yung unang kanilang statement at ginawa, hindi yun basta mabubura. Ano yun? Yan po ay yung kanilang isama ang pangalan ni Senador Loren Legarda at saka ng mga bilyag. Kasama yan sa unang sinumpaang salaysay nila. Sa totoo lang po, sa press conference at mga lumabas na mga balita. Pero lately, nung maging kakampi nila si Senador Legarda at mga bilyar, biglang nawala sa kanilang statement, sinumpaang salaysay, press conference, ang pangalan ni Legarda. Tapos itinuring pa ni Legarda doon sa kanilang press conference na akala natin hearing, press conference lang pala yun, na bayani daw, mga bayani daw, ang 18 Maleta Boys. O nakita nyo? Nung hindi pa nawawala ang pangalan ni Legarda, walang sinabing bayani si Legarda sa mga Maleta Boys. Kitang-kita mo ang pagkakaiba. Tapos ngayon, naiwan ang pangalan ng Bilyar. Dahil ba si Bilyar ay tahimik? Dahil si Bilyar ay hindi sumama sa mga press conference ng oposisyon at saka po ng Maleta Boys. Nung magpunta sila sa Senado at nag-hearing na illegal, sabi ng majority, wala doon mga Bilyar kahit isa. Ang nandoon si Legarda, magkapatid na Cayetano, Marcoleta, at saka si Padilla. Aanim nga sila eh. Dapat 10, pero aanim na wala yung 4. So, nandun si Legarda, dumating para ideklara niyang bayani ang mga dating sundalo, 18 Maleta Boys, dahil nawala na yung pangalan niya. Tapos nung tanungin si Cayetano, hindi ko naman nakita yung original na statement na mga palusot na gano'n. Pero pilit na idiniin ni na Cayetano at saka ho ni Marcoleta, yung mga congressman at yung 2 senador, si Tulfo at Soto. Kaya napasugod sa kanilang meeting si Congressman Alvarez ng Palawan dahil binanggit ang pangalan, wala naman siya natanggap na maleta. Wala namang naging paliwanag si Cayetano at Marcoleta doon sa isong sareklamo ng congressman. O ano nangyari? So yan po yung totoong issue. Inililigaw at pilit nilang binabaliktad. Ito naman si Legarda, pasintabi na isang kilalang broadcast journalist bago naging politiko, ay mukhang nasunog din ang prinsipyo. Nawala lang yung kanyang pangalan. Kung yung magugunita, ultimo yung kanyang anak na si Libiste, Congressman Libiste, sa mga interview before. Inamin niyang nagulat daw siya bakit nanto sa listahan ng kanyang mami. Kanya daw itinanong niya, ewan ko kung ano naging paliwanag. Tapos kinabit nga at inamin ng Maleta Boys na kasama si Loren Legarda. Nung sila'y magkakasama na, biglang nawala. O, di ba? Nasaan ang kredibilidad? Paano mo natin pagkakatiwalaan? Again, yon ang isa sa dahilan kung bakit ang tingin ng marami, mahirap ng paniwalaan ang Maleta Boys. Ang pabago-bagong statement nila, yon ang sumira sa kanila. At ngayon kahit anong kambyo, mag-reverse, mag-anong kambyo pa, hindi na ho nila mabawi. Kasi nagdugtong-dugtong na. Kitang-kita na po ang mga nangyari, sinabi, before at sinabi ngayon. Yun ang mabigat. Kredibilidad ay nakataya. Pagkatao nakataya sa bawat statement, press conference. Madalit sabi, yung madalas nilang press conference ay nakasira pa sa kanila. Yung ongoing investigation ng NBI, dahil hiniling yan ng Office of the Ombudsman, iyan ang ating aabangan. Dahil sinabi na po ng NBI Director Matibag, 10% lang ang pwedeng paniwalaan doon sa mga statement ng Maleta Boys. 10% lang, 90% daw itinuro lang. Mayroong coaching, mayroong pagtuturo na nangyari. Yan ang conclusion ng NBI after ng kanilang investigasyon. Ako naman, kaya ako pinapaliwanag ito para hindi kayo naliligaw. Maraming mapanlinlang na mga grupo ngayon
Pinipilit na sila ang tama, pinipilit na sila ay hari, pinipilit na sila ay may kredibilidad. Pero pag binalikan natin ang mga nakaraan, yun ang susunog. Yun ang maglalaglag sa kanilang pagkatao at kanilang mga sinasabi. Kaya again, madali ang mag-akusa. Ang pagpapatunay ay napakahirap, napakalabo. Lagi ko sinasabing, maitim pa yan sa sabaw ng pusit bago mong palinaw kung pabago-bago ang istorya. Ang sinumpang salaysay, para ka panipaniwala, isa lang, panindigan mo yan. At kung anong laman yan, huwag mong babaguhin. Pero pag binago mo, lalo na yung pangalan, biglang nawala, ay wala na. Prosecutors parang laglag ka na. Pagdating sa korte, lalo na. Pagdating sa cross-examination, patay kang bata ka, laglag talaga yan. Hindi yan matibay. Itanong nyo sa magagaling na mga abogado. Itanong nyo sa mga anti-graft lawyer or mga criminal lawyer. Ibig sabihin, eksperto sa mga trial, lalo na sa mga cross-examination. Durog talaga ang nagbabago ang desisyon. Okay? So, for your information lang po ito, walang personalan. Kung ano man ang sinasabi ng inyong grupo, ng mga oposisyon at kapanipaniwala naman at meron silang basihan, ginagamit natin ang kanilang katuwiran at argumento. Pero kung talagang malabo at ang tingin ko ay baka makapanlilin lang, ay talagang hindi ko gagamitin yan. Pero kung meron namang katuwiran, may basihan, pwede natin gamitin yan at ipaliwanag. Kasi ako, for information, for education. Kaya kahit siya nanggagaling ang balita, binibigyan natin ng panahon, binibigyan natin ng opinyon, at binibigyan natin ng paliwanag kung ano ang mga pinamuhugutan at ano ang posibleng epekto sa mamamayan. Kasi yan ang mahalaga. Ang market ay mamamayan. Ang mamamayan ang dapat paglingkuran. Hindi naman gobyerno lang ang maglilingkod sa mamamayan. Hindi naman opposition lang ang maglilingkod sa mamamayan. Tayong lahat maglilingkod sa ating sarili, sa ating bayan, at sa ating mga mamamayan. Yan po yung mahalaga. Okay? So, yan ang importanteng inyong alalahanin. Walang personalan, issue lang kung ano ang kailang ginagawa. Kung mabuti, pabor sa kanila yan. Pag sablay, tatamaan talaga sila. Hindi pwedeng tulungan natin yung sablay. Ikaw ang gumawa nun eh. Di ba? So, ayan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantalang pati mga religious organization ngayon ay may mga kanya-kanyang opinion, paniniwala, okay yan. Parte ng demokrasya. Ang relihiyon sa bansa, legal. Ang kanilang paniniwala, legal. Pero ang ating dapat na focus, anuman ang relihiyon at paniniwala, ay iisa ang ating bansa. Lahat tayo Pilipino. Yun ang mahalaga. Huwag nating kalimutan ang bansa, magtulungan para sa bayan, lalo na sa mahihirap na mga Pilipino. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel.